Ang balita, 16,000 teacher slots, no? Yung mga vacancies po ay pupunuan. May Pero- budget. May budget. Pero actually, ang kakulangan na, correct me if I'm wrong, more than 100,000 yata ang kailangan Oo, backlog. natin para maganda yung ating teacher-student ratio. Hindi ba? So, ang tanong po natin na patungkol po dyan, Benjo, yung 16,000 po ba na yon? Dahil parang, ano pa lang may mga pumasa pa lang di ba? Sa Oo. NLET. NLET, oo. So, yung po bang 16,000 teacher slot na balak pong punuan, mapupunuan with the number of applicants? At kung may panahon ba, kasi June 16 ang school opening. School opening ng public Diba? schools. Benjo, Well, yung una po, no, ilagay natin sa konteksto, yung 16,000 po, no, na yan, ay kulang po yan. Ano po, no, batay po sa aming tansya, lalampas po ng 100,000 yung kulang nating teacher. No. Ang sinasabi po ng DepEd last year ay nakapag-hire tayo ng 20,000. And this year, no, mag-hire tayo ng 16,000. Ano? So, ang tansya ng DepEd po sa kulang natin, nung last year po, 2024, ay aabot ng 60,000 plus. No, po. So, ibig sabihin, mababawasan tayo ng, around 36,000. Kulang, no? Base po yan sa, base yan sa high standard or tansya ng DepEd. No? Pangalawa po, doon sa binabanggit ninyo, napakagandang angle po yung nakita ho ninyo, no? That we have now around 50,000 no, new licensed professional teachers after the results of examination po nung March 2025, no. Ibig sabihin po niya yung ating kumbaga job market ay merong higit sa sapat na teacher, no. Pero Ma'am Ali, Ma'am Pat, yung 16,000 po na pinag-uusapan na natin, tama din po yung napansin po yung observation, ano po. Yung 16,000 po na yan ay hindi po yan manggagaling dun sa 50,000 na bago. Meron na po tayo na existing na napakarami na teacher po natin na licensed professional teachers na eligible na pwedeng ma-qualify for DepEd post pero hindi natin na-absorb dahil nga po napakaliit ng bilang ng teaching positions or teaching items na ginagawa po natin So yung 16,000 po na yan, higit pa po sa 16,000 yung nakapila ngayon, yung nakalagay po doon sa tinatawag po natin na Registry of Qualified Applicants sa Department of Education. So, Benjo, correct me lang if I'm wrong, clarify ko lang. Para may nabasa ako, yung 16,000, additional pa ito dun sa 10,000 po na na-approve na rin po. So, bali in effect, 26,000. Correct me if I'm wrong lang. Pardon, ma'am? Parang may nabasa po ako, ito nga may linabas na ang DBM na 16,000 na positions available. Pero this is also over and above the 10,000 that was earlier approved. Well and good kung ganun po. Sabi nga po natin kasi ang DepEd po merong 20,000 po na na-hire po tayo last fiscal year. Of course, fiscal year kasi ang hiring po natin. At ngayon po, ngayong 2025 ay may another 16,000. I'm not so sure, ma'am, kung yung binabanggit na 10,000 ay kasama na doon sa 20,000 last year. Pero kung hindi pa, that would be syempre 20 plus 16 plus 10. So that would be how much 46,000 po. Mabuti po kung ganoon po. Ayun, okay. Ang next question, follow-up ko lang po doon. Itong 16,000 po, lahat po yan, nasabi mo nakaabang na sila di ba? Hindi nga manggagaling dutit sa 50,000. May entry level ba ho ito? Or iba-iba na po sa mga teachers po? Well, the entry-level position po, the salary is salary grade 11 po. So that's around 30,000 pesos. So lahat po ng bagong papasok ay yan po sweldo. Maliban sa ilang special teachers. Pero napakalit po ng bilang nito, yung special science teachers at saka yung special needs education teachers po at salary grade 15. So, pero napakalit po ng bilang nito, gaya po ng nabanggit po. Okay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.